Nasa hot seat ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tila na elbow ang education at health departments sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion at may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings, habang lagpas 2 bilyon sa street lights. Second honor naman ang Sorsogon na balwarte ni Escudero na tumanggap umano ng 9.13 billion habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plans. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects, equally funded ng 100 million pesos kada highway kahit magkakaiba sila ng sukat. Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. Doon talamak ang health centers, pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles na lagpas 1.8 billion. Matagal nang nagbabala ang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa pondo. Katunayan, sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. But now, it's back at halos lahat ay nasa porma ng infrastructure projects. Ngayong bagyo season, kung saan araw ang bibilangin para humupa ang baha sa iba't ibang sulok ng bansa, mapapaisip ka na lang, where did our taxes go? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Escudero tungkol dito. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Balikan ho natin itong update tungkol sa kontrobersya na kasama etong si Senate President Cheese Escudero. Ito na naman tayo. Oo, yung kanyang mahiwagang budget insertions para sa mga kaalyado niyang senador. Oo, para makontrol niya ang Senado. Kaya na nga ba, ginagamit ang pera ng bayan para i-control ang para sa kanyang personal na ambisyon. Si Escudero, nakakadiri, nakakatakot, nakakarimari. Of course, sir, any election for any position is always controversial, and the same can be said sa Senate presidency. In the last few days, may mga nababasa tayo about certain issues being raised about you regarding the budget, regarding flood control. How would you respond to those? Madali namang sagutin basta may nagsasalita. Ang hirap makipagdebate kay sources, RG. Mahirap makipagdebate kay Anonymous. Pero having said that, in my 27 years in Congress, I have not been known for that. Yung mga ganyang known for that in Congress. Having said that, in my 27 years in Congress, I have not been known for that. Yung mga ganyang issue at walang napukol na ganyang issue sa akin kaugnay niyan. Pangalawa, sabihin mo ng yung figure na nilalabas nila na ginalawa daw ng Senado ay totoo o malapit sa katotohanan. 150 billion over a 6.3 trillion budget is only 2%. Ibig sabihin ba nun,
perpekto yung budget na ginawa ng executive at 2% lamang yung pagbabagong ipinanukala ng mga senador, tiyak ko na higit doon yung amendments na pinanukala ng mga senador. At gayon din ng Kamara. So it's a misnomer and it's simply an accusation associated with the current political climate. Yung ingay sa politika, ika nga. Dahil na rin, magkakaroon nga ng eleksyon at halalan sa Senate President. Pero hindi ako bababa sa level nila. Ayun na nga. So, ang sinasabi kasi dito ni Cheese Escudero, mga kababayan, sobrang perpekto daw ba ng budget ng ehekutibo para hindi magkaroon ng amendments? Alam nyo, mga kababayan, so parang gina-justify niya dito. Parang sinasabi niya na, tama lang yung ginawa namin. Kung nagkaroon ng amendments, kung nagkaroon ng pagbabago, o di tama lang yun. Kasi ganun din naman ang ginagawa ng Kamara eh. Di ba? Ganun din naman ang ginagawa. Lahat naman sila nagbibigay ng nag-aamyenda ng budget, o et cetera, et cetera. Ganun na naman yung sinasabi niya, mga kababayan. Masyado raw bang perfect? Pero alam nyo kasi, mga kababayan, hindi kasi kasama sa trabaho ng senador, ng lehislatura, na magbigay ng pork barrel. Hindi ho yung kasama sa trabaho nila. Lalong-lalo na, mga kababayan, na yung mga insertions, mga kababayan, ay mga proyekto na paulit-ulit. Oo. Yung mga proyekto hindi normal. At yung mga flood control projects, paulit-ulit lang. Taon-taon yun pa rin ang nilalagay ng flood control project. Tsaka bakit hindi nyo inaprubahan sa bicameral conference mismo? Bakit daw nagkaroon ng maliit na bicam? Oo. Bakit nagkaroon ng Senado ng ganito? Hindi ba? Yun yung problema ho dyan, mga kababayan eh. Hinijack niya yung proseso ng budget. Yun ho ang ginawa ni Cheese Escudero. Ang sabi, nung ginawa nila yung mga pagbabago, yung mga proyekto na nilagakan nila ng pondo ay they lack engineering details and geographic references. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano yung mga detalye yung kailangan doon sa proyekto na yun. Hindi alam kung saan gagawin yung proyekto kasi walang geographic references eh. There are multiple entries on road projects repeated under segmented kilometer markings. Ito yung pinakita ko noong nakaraan na iba't ibang mga isang kalsada lang pero 4 na hati ang gagawin. 4 na hati ang proyekto. Oo. 4 na budget. 4 na beses binadjeta ng isang kalsada. Same routes are split into package A to package D. We know, however, what this means. It is the usual attempt to split projects into smaller portions to avoid audit thresholds. Ayan. O ito sa Bulacan, sa sa lugar ni Villanueva, na kaalyado nito ni Cheese Escudero. Solar street lighting projects, different highways were each allocated 100 million each, regardless of actual road length. Paano kung maikli lang yung kalsada? 100 million din? Bakit ganun? So bakit yung kalsada ni 5 kilometro, 100 million, tapos yung isa, yung 2 kilometro lang, 100 million din ang budget? May problema ka. Oo. May problema. Ibig sabihin, yung mga ipinasok ni Cheese Escudero, palpak, kabalintunaan, kasinungalingan. Yun yung mga pinasok niya. For flood control projects, one was a construction of flood mitigation structures nationwide. No provinces were mentioned. There were no hazard maps presented to justify the projects. It befits us to ask, are these ghost projects? Eto na nga ba?
Mga ghost projects ba ito? Oo. So, hindi pwede magdahilan dito si Chis Escudero na bakit napaka-perpekto ba ng budget na ginawa ng ehekutibo para yun lang ang sundan namin at hindi kami magdagdag? Hindi yun ang punto. Okay lang magdagdag. Ang punto is, dapat mo bang idagdag? Huwag niyong paglaruan ng pera ng bayan. Pinaghirapan namin lahat yan. Dugot pawis namin lahat yan eh. Eto pa. If not ghost projects, are these politically motivated? It is a valid question because a major part is allocated as projects for Bongo in the grand total of 3,020,500,000. The GO projects are for the construction, completion, equipping of barangay health centers, super health centers, etc., etc., puro hospital. To single out one senator for budgetary insertions is rather weird, to say the least, and why the Rodrigo Duterte handyman devotee Bongo. All the GO projects cut across all the regions of the country. Pinakita ko sa inyo kahapon. Wait, ipapakita ko sa inyo ulit ngayon. Ito yun, no? Yung insertions on behalf of Bongo. Ayan, no? Buong Pilipinas yan. Puro DOH centers. O, ayan, no? Puro DOH centers. Ano ibig sabihin niya? Nagpapabida si Bongo. Nagpapakilala. Is it to lay the grounds for his run for the presidency in 2028? These questions must be asked of the Senate, even though transparency is not a talent of Escudero. Hindi pala talento ni Escudero ang transparency. Oo. These are people's money and the people have the right to know, despite our convictions that we have scoundrels, not senators, in the Senate. Ulitin natin. Bakit nga naman sa Bulacan? Bakit Bulacan na may pinakamalaking insertion? Ito, pakita ko sa inyo. Bulacan na may pinakamalaking insertion. Ayan, no? 12 billion sa lahat. 12 billiones. Oh. We thus ask in the case of Bulacan, why Bulacan? Bulacan is the home province of the Villanueva Evangelical Dynastic family whose advocacy is citizens' battle against corruption. Yung Sibak party list yan. Is it? Joel Villanueva wants to be Senate Majority Leader once again, and that is no secret. We would be so stupid not to think of a quid pro quo between Escudero and Villanueva. Villanueva's record in government is not clean. Hello, test naman. O yan. Ano yung test naman? Okay. Multi-purpose buildings in various municipalities without indicating why these buildings are needed. Ayan na nga ba? Finally, the grand total of Escudero's secret misadventure, probably masquerading as larceny, is 142,717,586,000. Ayan. These monies that run by the monstrous billions are no breadcrumbs. At the end of one fiscal year, they are more than enough to make each beneficiary senator a multi-millionaires. Ayan na nga ba, mga babayan? So, hindi ho ito question lamang ng any Tom, Dick, or Harry or any sources or anonymous person. Hindi. At ang nakakapagtaka dito, mga babayan, hindi sinagot ni Chis Escudero ng rekta yung tanong. Alam niyo yung sinagot niya? Sabihin na nating totoo. Ay, mga kababayan. Kung yang ganyang salita ay nanggagaling sa politiko, yung sabihin na nating totoo, yung phrase na yun, sabihin na nating totoo, baka kasi meron talagang katotohanan. Yun ang issue dito, mga kababayan. Hindi yung naglagak sila ng 142 billion. Hindi. Ang issue dito, mga kababayan, bakit nyo pinaglalaroan ang pera ng bayan? Bakit ginagamit ni Chis Escudero
pangbili ng pabor ng mga senador ang pera ng bansa. Gayong hindi nyo naman trabaho. Hindi nyo trabaho yung alamin ang budget ng hindi nila trabaho mag-implement ng flood control projects. Kulang pa ba yung mga hearing na ginagawa nyo para alamin ang tunay na budget na kailangan? Na tuwing BICAM hearing, kailangan mag-adjust kayo? Alam nyo mga kababayan, kaya ang kapangyarihan talaga, the power of the purse is really with Congress. Nandiyan ho talaga yan, ang kapangyarihan ng paglalagak ng budget. Nasa Kongreso ho talaga yan. Pero mga kababayan, may proseso na kasi silang na ginawa. May proseso na sila. Magse-Senate hearing tungkol sa budget, mag-HR hearing tungkol sa budget. Pag nagawa na nila yung budget, magkahiwalay, magsasama sila, pagbabanggain nila yung amounts, mag-a-adjust. Yun lang. Tapos ang sasabihin ni Chis Escudero, 2% lang naman yan 2% lang naman yung amount na 142 billion. Okay. Sige. So sa 142 billion, 2% lang pala yun. 2% lang. 142 billion na. Oo. Sa 2%, 142 billion pesos na ang nilagakan nyo ng walang dahilan. Walang dahilan Walang dokumento, walang hazard maps, walang rasyonal, walang papeles. Basta nilagay lang nila 142 billion. Tapos sasabihin mo sa amin, Chis Escudero, ganun ba ka-perfect ang executive, blah blah blah. Bakit hindi kayo pwede lumampas sa budget na nilagay ng executive? Hindi ba? Alam nyo mga kababayan, ganun ang budget. Every year, pag nagsabi ang executive na kailangan lang namin 6.4 trillion, hindi ka pwede lumampas doon hanggang 6.4 trillion ka lang. Paglalaroan mo lang yung pera sa ilalim, pero hindi ka pwede lumampas doon. Ganun ba ka-perfect ang executive para hindi namin baguhin? Hindi kayo pwedeng lumayo sa kung anong sinabi ng executive. So again, it still begs the question. Bakit kayo, Senator Chis Escudero, bakit mo inilagak ang 142 billion pesos sa mga proyekto na walang saysay? Wala kang ibang iisipin, mga kababayan Wala kang ibang maiisip kung hindi pambili ng pabor. Ngayon, ang delikado dito, mga kababayan, ganito. Itong sinabi. Nothing can stop him as well, referring to Chis Escudero, from using these insertions to buy acquittal votes for Sara Duterte. Magba-budget season na, mga kababayan. Baka nandiyan na naman ang mga secret agreement itong mga senador na to. Bakit? Kasi tinan nyo yung sinagot niya. Nung tinanong ang impeachment, pakinggan nyo yung sinagot ni Chis Escudero. But ang pinupunto kasi nila doon is yung tungkol doon sa flood control. Now we're in the midst of severe flooding again. I mean, what do you make of this? How do you view this? Issue yan sa buong budget, issue yan sa buong budget, hindi lamang ng taong ito, pero pag nagdaang taon din. Pero hindi yan issue laban sa Senado. Tingnan mo na lamang sa Kamara kung anong mga panukala nila. Bakit ba nakatuon ang pansin nila sa Senado? Napakaliit lamang naman ng mga panukala ng Senado kaugnay sa bagay na yan. Mas maraming tiyak ko ang mga panukala ng Kamara kaugnay sa infrastructure na nakita na natin sa mga nagdaang panahon. At yan nga yung naging issue. Nakakatawa nga, napilit nilang pinapasa sa amin at sa Senado ang bagay na yan. Sir, balik ako lang sa Senate presidency. Sir, balik ako At sa feeling issue, daang panahon. At yan nga yung naging issue. Nakakatawa nga, napilit nilang pinapasa yan. Mas maraming tiyak ko ang mga panukala ng Kamara kaugnay sa infrastructure na nakita na natin sa mga nagdaang panahon.
Alam mo, Cheese Escudero, ito kasi yung problema dyan sa sinabi mong yan. Oo. Kasi sinasabi ni Cheese Escudero, bakit isisisi sa amin yung infrastructure? Sa Kamara kadalasan nangyayari yan. Oo. Okay. Alam nyo kasi mga kababayan, madali hong gawing scapegoat ang Kamara eh. Alam nyo kung bakit? Kasi meron silang distrito. May distrito po kasi ang Kamara de Representante. Each member ng House of Congress, ng House of Representatives rather, each member of the House of Representatives represent a legislative district. Hindi lang yun. Meron din silang nire-representang mga sektor tulad ng party list. Okay. Ngayon mga kababayan, sa lugar mo ba, halimbawa ikaw ang congressman ng isang distrito, nakita mo, ay, bahain yung lugar ko. Hingi akong budget pang flood control. Masama ba yon? Not necessarily. Masama kapag kinurap at hindi ginamit ang tama. Yun yung masama. Pero yung paghingi ng budget for flood control, meron siyang constituency. Merong mga taong tumitingala sa kanya at nagsasabi na, oh, etong taong to, hinalal namin to para sumulat ng batas para sa amin. Para sa amin, dito sa aming distrito. Oo, ganun kasi ang congressman. Etong taong ito, nilagay namin bilang congressman para sumulat ng batas na ang magbebenepisyo ay kami sa distrito namin. Yun. Kaya ang flood control, let's say merong isang kongresista, let's say meron nagsabi na taga House of Representatives, sabi niya, kailangan ko mag-insert, kailangan ko makiusap ng flood control program para sa aking distrito, sa LGU ko, sa DPWH regional office ko. Justifiable 'yon kasi meron silang nire-representang distrito. Maski sa party list, ganun din 'yun. Justifiable 'yun. Ang problema, mga kababayan, mga senador, wala kayong constituents. Wala silang constituents. Kaya nga dapat wala kayong flood control program. Dapat wala kayong construction programs. Kasi wala kayong constituents. Wala kayong distritong nire-representa. Gumagawa ho sila ng batas para sa kabuuan ng Pilipinas, hindi para sa isang distrito. Kaya nga pointless itong Senate eh. Pointless. Alam niyo mga kababayan, it's really time to abolish the Senate. Lalong-lalo na si Cheese Escudero ang nakaupo. I-abolish na ang Senado talaga because they're really a pointless organization. Additional layer lang sila ng bureaucracy, hindi talaga sila kailangan. Ni wala nga silang nire-representang kahit region man lang, wala silang nire-representa. Ganun sila kawalang kwenta. Ganyan o kawalang kwenta ang Senado. Tapos isisisi niya yung flood control insertion sa Kamara de Representante. Kapag ginawa niya yun, justifiable pa yun. Ang pagdidebatihan na lang kung kinorap ba o hindi. Ang Senado, walang karapatan gawin yan. Dahil wala silang constituents. At yan nga yung naging issue. Nakakatawa nga. Pilit nilang pinapasa sa amin at sa Senado ang bagay na yan. So, balik ako lang sa Senate President. Nakakatawa talaga kasi hindi nyo deserve magkaroon ng flood control projects. Kaya nakakatawa talaga na meron kayong ganyang issue. Presidency, yung Duterte Block, the so-called Duterte Block, publicly announced already through Senator Bato that they are for you. Meron ba kayong ipinangako sa kanila, especially in terms of the impeachment? Kasi nga nakabitin yung impeachment ngayon. Si Senator Bato na rin yung nagsabi dahil nakita niya yung uri at klase ng pagtatrabaho na ginawa ko nung ako'y nanilbihan bilang Senate President. Yun ang sinabit, binanggit niyang rason kung bakit. Pero bilang rektang katugunan, walang rektang pangako dahil sa dulo, botohan niya ng mayoriya. At hindi naman ako makakapagsabing tiyak ganito na, tiyak ganyan na, dahil lahat yan pagbobotohan. Tulad ng ginawa ko nung nagdaang Nakababayan, narinig nyo na mismo kay Cheese Escudero ha. Ang sabi niya,
Walang rektang pangako. klase ng pagtatrabaho na ginawa ko nung ako'y nanilbihan bilang Senate President. Yun ang sinabi at binanggit niyang rason kung bakit. Pero bilang rektang katugunan, walang rektang pangako, walang rektang pangako, walang rektang pangako. So, walang rektang pangako. Yung sabi niya. Yung indirect na pangako. Meron. Pwede naman kasi sabihin, wala akong pinangako at all. Period. Di ba? Sa mga DDS senators. Pero anong sinabi niya? Kinwalify niya eh. Siya mismo ang nagsabi, he qualified his response. Walang rektang pangako. Ibig sabihin, indirect, baka meron. Yun ho yung sinasabi ni Antonio Montalban na pwedeng gamitin ipambili ng acquittal ng impeachment. Yung indirect na pangako, pwedeng-pwede ha. Kaya nga mga kababayan, tama itong sinasabi ni Tito Soto. Yung budget insertions, dapat talaga yan imbestigahan. Nung sinabi niya, the so-called insertions are scandalously excessive. The Senate itself should conduct an inquiry. If necessary, I will initiate an investigation on what transpired in the 2025 budget. Mga kababayan, kasi hindi natin malalaman ang katotohanan. Ang hilig kasi isisi eh. Tapos ito si Chis Escudero, hindi tinatamaan. Sinisisi nila ng lahat kay PBBM. Sinisisi nila lahat sa House of Representatives. Pero mga kababayan, si Chis Escudero, ayaw niyong sisihin? Ganun. Una, tagal niya nagsalita tungkol niya sa budget niya. Tapos all of a sudden, may gantong pasabog. Na mayroon pa nga chismis na nagkaroon pa ng usurpation of authority. Na dapat si Grace po ang nagmamando ng budget dahil siya ang chairman ng Committee on Finance. Pero kinuha ni Chis Escudero kinuha niya yung responsibilidad na yon kay Grace po. Tapos nung nagkasabugan, si Chis Escudero tahimik lang. Ang pinasalo nyo si PBBM. Ang tigas ng mukha mo, Chis Escudero. Baka kailangan na talaga imbestigahan. Hindi ba? Baka panahon na nga imbestigahan talaga. At mga kababayan, ganito lang yan. Kung si Chis Escudero, kung hindi pa mangyayari yung charter change na mag-a-abolish sa Senado, I have a suggestion. Suggestion lang naman. Huwag mamasamain. Pero ang suggestion ko, mga kababayan, baba ka, Chis Escudero. Baba ka. Lumayas ka dyan bilang SP. Diba? Delikadesa na lang, mga kababayan. May kontrobersya sa'yo 142 billion. 2% lang naman yan, 2%. Yun nga 2% nga lang, ang laki ng inilagak mo para sa infrastructure projects na hindi nyo naman trabaho. Hindi lang sa hindi na trabaho, wala silang constituents para paglagaan ng mga budget na yun. Kaya ka nahuli eh. Baba ka, Chis. Huwag ka mag-SP. Huwag ka mag-SP, Chis. Because your being a Senate President is no longer making sense. Your being a Senate President is only to accommodate the political whims of the Duterte 7, yung mga senador na mga Duterte, at yung mga Duterte sympathizers. This is really, mga babayan, ito pong 20th Congress ng Senate is really the worst Senate the Philippines ever had. Totoo. Bakit? Kasi
Walang ginawa kundi isulong ang mga agenda ng mga Duterte. Wala ibang ginawa Yun lang.